President Ferdinand R. Marcos Jr. visited the 5th Infantry Division of the Philippine Army in Isabela. President Ferdinand R. Marcos Jr. urged the soldiers there to be ready for any external threats. This amidst the rising tensions in the Indo-Pacific region. Dapat maging handa ang Pilipinas dahil sa mas dumaraming pahayag ng mga banta sa labas ng bansa, resulta ng pagtaas ng geopolitical tension sa Indo-Pacific. Ito ang sentro ng mensahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kahapon. May mabagis na banta sa kabila ng katahimikan ang ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. Tahimik sa Camp Melchor de la Cruz sa Gamo Isabela. Ngunit ang katahimikan ay binalot ng nakakapangilabot ng mga anino ng paparating na panganib. Dumating si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang magbigay ng babala sa kanyang mga sundalo. Ang banta ay nandyan na. Kailangan tayong maganda, wika niya, na tila may kahulugan ang bawat salita. Sa kanyang pagharap sa mga miyembro ng Philippine Army's 5th ID sa Camp Melchor de la Cruz sa Gamo Isabela, sinabi ni Pangulong Marcos na ang kalapitan ng Pilipinas sa Taiwan ay naglalagay nito sa interes ng China. Kaya mahalaga na ang hilagang bahagi ng Pilipinas ay handang-handa sa anumang maaaring mangyari. Kaya iyon ang misyon na nasa harap mo ngayon. Ngayon mayroon kayong dalawang misyon, samantalang dati ay panloob na seguridad lamang. Habang ang Pilipinas ay hindi nag-aangkin ng teritoryo, sinabi ng Pangulo na ang pamunuan nito ay kailangang baguhin ang pag-iisip at magpatibay ng buong dedikasyon sa pagtatanggol sa teritoryo ng ating bansa. Dagdag pa niya, kailangang magsagawa ng iba't ibang hakbang ang pambansang pamahalaan upang mapanatili ang kapayapaan sa rehiyon tulad ng patuloy na diplomasya. Hindi tayo nag-aangkin ng teritoryo, hindi natin binabago ang hangganan ng soberanya. Ang EEZ, ang baseline, ika pa niya. Hindi natin binabago kahit isang pulgada, ngunit hindi tayo pwedeng pumayag na kukunin naman yan sa atin. At dahil nagbabago ang geopolitical landscape, ang mga lumitaw ng bagong banta, nagdesisyon ang pamahalaan na isama ang Cagayan bilang Enhanced Defense Cooperation Agreement sa pamagitan ng pagkipagtulungan sa US, ang pinakamalapit nitong militar na kaalyado. At habang lumulubog ang araw, ang mga sundalo ng 5th ID ay naghahanda. Ang kanilang misyon ay nagbabago mula sa panloob ng seguridad patungo sa pagtatanggol ng teritoryo. Laban sa mga banta mula sa labas, hindi tayo pwedeng magpaagaw ng kahit isang pulgada. Ika pa ni Pangulong Marcos. Tila baga ang kanyang mga salita ay nag-iiwan ng malalim na marka. Ang tako ay nagiging mas matindi sa bawat paglipas ng oras. Isang tikma ang paparating. Ang mga tunog ng eroplano at ang paggalaw ng mga tangke ay nagbibigay ng tunog ng paparating na laban. Ang mga sundalo ay naghahanda sa kanilang mga posisyon. Ang ating teritoryo ay dapat ipagtanggol, wika pa ng ating Pangulong Marcos. Sa likod ng kanyang mga salita, may mga kasunduan at alyansa na isinasagawa kasama ang EDCA site sa Cagayan. Ang mga sundalo ay nagtipon, handa sa anumang maaaring mangyari. Ang mga tunog ng pagsabog ay nagsisimulang marinig sa malayo. Ang banta ay nandito na, bulong-bulungan sa mga isip ng bawat sundalo. Ang kanilang laban ay magsisimula na. Sumisigaw sa pag-iisip ng bawat isa at ang laban para sa kalayaan ay nagpapatuloy. Mateo 24 verse 6-8. At kayo'y makakarinig ng mga digmaan at mga lingaw-ngaw ng digmaan. Tingnan ninyo na huwag kayong mangangamba sapagkat kinakailangang mangyari ang lahat ng mga bagay na ito. Ngunit hindi pa ang wakas, sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian, at magkakaroon ng mga kagutom at mga salot at mga lindol sa iba't ibang dako. Datapwat, ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan. Ang mga salita ng ating Panginoon sa Mateo 24 verse 6-8 ay naglalarawan ng mga panahon ng kaguluhan at panganib sa mundo, tulad ng madigmaan, salot at kalamidad. Ang mga pangyayari sa balita tungkol sa tumitinding tensyon sa Indo-Pacific at ang pangangailangan ng Pilipinas na maganda sa mga mas malinaw na banta mula sa labas ay nagiging isang tunay na pagsasakatuparan na sinasabi ng ating Panginoong Hesus. Sa mga panahon ng kaguluhan at banta, tayo ay inaanyayahan na huwag mag-alala, ngunit manatiling matatag sa pananampalataya. Ang mga pangyayari sa mundo ay bahagi ng mas malawak na plano ng ating Panginoong Diyos sa atin at hindi dapat magdulot ng takot sa ating mga puso. Ang ating misyon bilang mga Kristiyano ay manatiling matatag sa pananampalataya at maghanda hindi lamang sa pisikal na aspeto, kundi pati na rin sa espiritual.
Sa harap ng mga banta, ipinapaalala sa atin ng ating Panginoong Diyos na magtiwala sa kanyang mga plano at proteksyon. Tayo manalangin. Ama naming Panginoong Diyos, sa gitna ng mga kaguluhan at banta sa aming paligid, turuan niyo po kami magtiwala sa inyo. Bigyan niyo po kami ng lakas at tapang na maghanda, hindi lamang sa pisikal na aspeto, kundi lalo na sa espiritual. Gabayan niyo po, Panginoong Diyos, ang aming mga lider at mga sundalo na nagtatanggol sa aming bansa at patuloy mo kaming samahan at protektahan sa lahat ng oras. Salamat, Panginoon, sa pagdinig ng aming panalangin at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito ang isang matining sa matamis na pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Amen.